Filipino 6, Quarter 3, Week 4, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagsusuri ng pahayag kung opinyon o katotohanan at pag-uulat tungkol sa pinanood. Ito ay mula sa Learner's Packet Lip. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang pagsusuri ng pahayag kung opinyon o katotohanan at pag-uulat tungkol sa pinanood. Para sa most essential learning competencies, nasusuri kung ang pahayag ay opinyon o katotohanan at nakapag-uulat tungkol sa pinanood. Araw-araw, maraming impormasyon tungkol sa iba't ibang bagay ang nababasa natin sa pahayagan, napapanood sa internet, sa mga aklat, o naririnig at napapanood mula sa mga programa sa radyo o telebisyon. Mainam na malaman natin kung ang isang pahayag ay isang katotohanan o isang opinyon. Sa araling ito ay ating matututunan kung ang mga pahayag na ginamit ay opinyon o katotohanan. Atin ding matatalakay kung paano nga ba mag-ulat sa ating napapanood. Ito ba ay may katotohanan o pawang mga opinyon lamang? Nais na ba ninyong malaman mga bata? Halika at sabay-sabay nating tuklasin. Ano nga ba ang kahulugan ng katotohanan? Ang isang pahayag ay katotohanan kung ito ay nagsasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan at tanggap ng lahat na totoo at hindi mapapasubalian kahit sa ibang lugar. Hindi ito nagbabago at maaaring mapatunayan ang pagkamakatotohanan nito sa ibang sanggunian tulad ng mga babasahin at mga taong nakasaksi nito. Ano naman ang kahulugan ng opinyon? Ang isang pahayag naman ay isang opinyon kung ito ay isang pananaw lamang ng isang tao o pangkat na maaaring totoo pero maaaring pasubalian ng iba. Ito rin ay isang paniniwala na mas malakas pa sa impresyon, mas mahina sa positibong kaalaman na batay sa obserbasyon at eksperimento. Ating pag-aralan ang ilang halimbawa upang mas lalo ninyong maunawaan. Sa pagpapahayag ng katotohanan at opinyon ay maaaring gumamit ng mga sumusunod na mga pananda. Katotohanan. Ang mga pananda na maaaring gamitin ay batay sa resulta, pinatutunayan ni, mula kay, sang-ayon sa, tinutukoy ng. Halimbawa, una, batay sa tala ng DepEd, unti-unti nang nababawasan ang mga out-of-school youth. Pangalawang halimbawa, mababasa sa resulta ng mga mananaliksik sa larangan ng edukasyon na maraming gumagamit ng modular platform sa pag-aaral. Ang panandang ginamit sa unang halimbawa ay batay sa tala. Ibig sabihin ito ay may katotohanan dahil ito ay itinala ng isang organisasyon. Para sa pangalawang halimbawa, ang panandang ginamit ay mababasa sa resulta. Ito rin ay may katotohanan dahil ito ay nabasa ng mga mananaliksik sa larangan ng edukasyon. Opinyon. Ang mga panandang maaaring gamitin ay sa aking palagay, sa tingin ko, sa nakikita ko, sa pakiwari ko, para sa akin, sa ganang akin. Halimbawa, una, kung ako ang tatanungin, mahalaga sa magkakaibigan ang tiwala sa isa't isa. Pangalawang halimbawa, sa aking palagay, mas nauunawaan ng mga mag-aaral ang online platform sa pag-aaral. Ang panandang ginamit sa unang halimbawa ay, kung ako ang tatanungin. Ibig sabihin,
Ito ay batay sa sariling opinyon lamang. Sa pangalawang halimbawa, ang panandang ginamit ay sa aking palagay. Ito rin ay batay sa sariling opinyon lamang. Ano naman ang kahulugan ng pag-uulat? Ang pag-uulat ay pagbibigay ng impormasyon sa publiko, maaring telebisyon o radyo. Maari din itong nakita o naobserbahan sa kapaligiran o pamayanan. Ito ay maaring pasalita o pasulat. Ano-ano nga ba ang mga kasanayan o mga dapat tandaan sa pag-uulat ng mga pinanood? Basahin natin upang ating maunawaan. Mga dapat tandaan sa pag-uulat ng pinanood. Una, habang nagsasalita o nagsusulat, gawing mahalaga ang bawat pangungusap sa paksa. Pangalawa, bigkasin ng malinaw ang mga salita o isulat ng tama ang mga pangungusap. Pangatlo, ipahiwatig ng kawili-wili ang mga iniuulat. At pang-apat, gumamit ng mga wasto at tiyak na pananalita. Natalakay na natin ang mga impormasyon o detalye sa ating paksa ngayon. Handa na ba kayo sa mga gawain? Para sa pagsasanay bilang isa, magbigay ng mga salitang may kaugnayan sa kahulugan ng opinyon at katotohanan. Punan ang concept map sa ibaba. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Para sa opinyon, ang mga salitang may kaugnayan sa kahulugan ng opinyon ay isang pakiwari, isang pananaw, isang paniniwala, isang palagay. Para naman sa katotohanan, ang mga salitang may kaugnayan sa kahulugan ng katotohanan ay totoo, napatunayan, hindi nagbabago, maaring mapatunayan, hindi mapapasubalian. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, naunawaan ba ninyong pagkakaiba ng opinyon at katotohanan sa talakayan sa itaas? Ngayon mga bata ay sukatin natin ang inyong mga kaalaman. Sapat lang ay isulat kung ang pahayag ay opinyon o katotohanan. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Unang bilang, mas matalino raw ang mga kabataan noon kaysa ngayon. Ito ba ay opinyon o katotohanan? Magaling! Ang pahayag na ito ay opinyon. Pangalawa, iba't ibang impormasyon, kaalaman, at iba pang uri ng pahayag ang matutunghayan sa Google. Ito ba ay katotohanan o isang opinyon? Magaling! Ito ay katotohanan. Pangatlo, sabi nila, bihira na ang mga taong inuuna ang bayan bago ang sarili. Ito ba isang opinyon o katotohanan? Magaling! Ito ay katotohanan. Pang-apat, ang blog ay tumutukoy sa mga online na pagpapahayag. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Magaling! Ito ay katotohanan. At panglima, sa tingin ko, maraming kabataan ang nagpapahayag ng saloobin sa blog. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Magaling! Ito ay opinyon. Para naman sa pagsasanay bilang 3, hindi lingid sa ating kaalaman na muling nag-aalboroto ang Bulkang Taal. Maging mapagmatsyag o obserbahan ang nangyayari. Gumawa ng isang ulat tungkol sa napapanood o naririnig tungkol dito. Gawin ito sa sagutang papel at sundin ang mga gabay sa pag-uulat. Narito ang pamantayan sa pag-uulat ng pinanood. Una, habang nagsasalita o nagsusulat, gawing mahalaga ang bawat pangungusap sa paksang ibinigay ng guro. Pangalawa, bigkasin ng malinaw ang mga salita o isulat ng tama ang mga pangungusap. Pangatlo, ipahiwatig ng kawili-wili ang mga iniuulat. At pang-apat, gumamit ng mga wasto at tiyak na pananalita.
Ayan mga bata, sa pagsasanay na ito ay makinig o manood kayo sa telebisyon o radyo ng balita tungkol sa pag-aalburuto ng Bulkang Taal at gawing gabay ang mga pamantayang ito sa inyong pagsusulat ng pag-uulat. Para naman sa pagsasanay bilang 4, sa iyong sagutang papel, isulat ang O kung ang pahayag ay opinyon at K kung katotohanan. Unang bilang, naging Pangulo ng Pilipinas sina Corazon Aquino, Fidel Ramos at Gloria Arroyo. Ito ba ay opinyon o katotohanan? Magaling! Ito ay K, katotohanan. Pangalawa, may pananagutan sa batas ang nasabing pulis kaya siya ay nagtatago. Ito ba ay opinyon o katotohanan? Magaling! Ito ay O, opinyon. Sapagkat hindi natin alam, kaya nagtatago ang pulis ay maaaring may nagbabanta sa kanyang buhay. Pangatlo, napakaganda raw ng bansang Pilipinas. Ito ba ay opinyon o katotohanan? Magaling! Ito ay K, katotohanan. Dahil tunay nga na napakaganda ng bansang Pilipinas. Pang-4, magaganap ang susunod na halalan sa Mayo 2022 ayon sa Commission on Election. Ito ba ay opinyon o katotohanan? Magaling! Ito ay K, katotohanan. At pang-5, siguro ay papayagan na ako ng aking nanay na lumabas dahil tapos ko na ang aking mga gawain. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Magaling! Ito ay O, opinyon. Dahil maaari ring hindi ka payagan ng iyong magulang na lumabas kahit tapos na ang iyong gawain. Para naman sa pagsasanay bilang 5, kumakalat ngayon ang second phase ng pandemyang COVID-19. Gumawa ng ulat tungkol dito batay sa iyong napapanood o naoobserbahan sa pamayanan. Sundin ang mga patnubay na tanong upang magawa ninyo ang isang pag-uulat. Gawin ito sa sagutang papel at sundin ang rubrics. Narito ang mga katanungan. Una, tungkol saan ang iyong pinanood? Pangalawa, ano ang iyong naobserbahan sa iyong pinanood? Pangatlo, sa mga detalye na iyong napanood o narinig, ito ba ay makatotohanan o pawang mga opinyon lamang? Pang-4, ano ang iyong magagawa upang maiwasan mo ang ganitong uri ng pandemya na kumakalat? Pang-5, ano-anong pag-iingat ang ginagawa? At pang-6, anong aral ang iyong nakuha batay sa napanood mo? So ang mga katanungang ito ay gagawin niyong gabay upang makasulat kayo ng isang pag-uulat tungkol sa inyong napanood o naobserbahan sa inyong pamayanan. At narito ang rubric sa pag-uulat ng pinanood. Ang mga pamantayan ay naiulat o naisulat ng buong husay ang impormasyon o detalye tungkol sa paksa. Sumunod, naisulat ng tama ang mga pangungusap. At panghuli, nagamit ng tama at tiyak ang mga pananalita. Kumusta ang mga natapos na gawain? Naunawaan ba ninyong mabuti ang ating paksa ngayon? Maari na ba ninyong masuri kung ano ang opinyon at katotohanan na pahayag? Mayroon kayang pagkakatulad ang dalawa? Kung alam na ninyo, ay makakaya na ninyo itong sagutan. Gawin sa papel. Sagutan na natin mga bata. Ang opinyon na pahayag ay tumutukoy sa mga pananaw o haka-haka lamang. Ito ay maaaring totoo o hindi. Ang katotohanan na pahayag ay base sa totoong pangyayari at napatunayan na ito ay hindi mapasusubalian at maaaring mapatunayan ng mga nakasaksi. Para naman sa letter B, sagutan na natin mga bata. Ang pag-uulat ay pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Ito ay maaaring makita sa TV o radyo. Ito ay maaaring pasulat o
pasalita. Tandaan. Katotohanan. Ang isang pahayag ay katotohanan kung ito ay nagsasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan at tanggap ng lahat na totoo at hindi mapapasubalian kahit sa ibang lugar. Hindi ito nagbabago at maaaring mapatunayan ang pagkamakatotohanan nito sa ibang sanggunian tulad ng mga babasahin at mga taong nakasaksi nito. Opinyon. Ang isang pahayag naman ay isang opinyon kung ito ay isang pananaw lamang ng isang tao o pangkat na maaaring totoo pero maaaring pasubalian ng iba. Ito rin ay isang paniniwala na mas malakas pa sa impresyon, mas mahina sa positibong kaalaman na batay sa obserbasyon at eksperimento. Pag-uulat. Ang pag-uulat ay pagbibigay ng impormasyon sa publiko, maaring telebisyon o radyo. Maari din itong nakita o naobserbahan sa kapaligiran o pamayanan. Ito ay maaring pasalita o pasulat. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!